Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 13, verses 10 to 11. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Now let's go to 1 Corinthians chapter 16, verse 14. At ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Do everything with love. At dito po makikita po natin sa mga verses na ating tinatalakay ngayon, napakahalaga po na tayo po'y lumago sa pag-ibig. At katulad po ni San Pablo, sinabi niya, iniwanan niya na po yung kanyang pagiging asal bata. At ang tinataglay niya na po ay yung pagiging mature in love. Na sinasabi po ng Biblia, pag dumating po sa buhay ng tao, inaalis po nito yung ating pong mga imperfection sa buhay. Napakahalaga po na ang pag-ibig po ang mag-guide sa atin. Ngayon tayo po ay lumalago na sa biyaya po ng Panginoon. Kasi ang pag-ibig po, yan po pinakamabisang pagpatnubay po sa atin ng Panginoon. Madidiscern po natin ang lahat ng ating ginagawa kung ito po ay ginagawa natin ng may pag-ibig. Kaya nga po sabi dun sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, do everything in love. So unang-una po, napakahalaga po ng pag-ibig sa ating mga pagdidesisyon. Your decision should be motivated by love. Sa buhay na ito, marami po tayong nagagawang desisyon na mali. Lagi po nating tatandaan na dapat po maging motivation ng lahat ng ating mga decisions at mga choices ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating kapwa. Kaya napakahalaga po na tayo po ay matutong magdesisyon po ng tama sa buhay na ito kasi po nai-impact po ng bawat desisyon natin ang mga kaganapan ng ating mga buhay. Naalala ko po yung sinasabi po sa Luke chapter 6 verse 45, sabi po diyan, the good man brings good things out of the good stored up in his heart. So malinaw po, yung mga mabubuting bagay pala na nagaganap po sa ating buhay, nangyayari po yan kung meron pong kabutihan ang ating puso. At kung taglay po natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga puso, makakagawa po tayo ng mga tamang desisyon. Sabi nga po sa Proverbs 23 verse 7 sa Amplified Bible, for as he thinks in his heart, so is he. Kung punong-puno po ng pag-ibig yung ating mga puso, tama po kadalasan yung ginagawa po nating pagdidesisyon sa buhay. Number 2 po, your emotions should be ruled by love. Napakahalaga po ng ating pong mga emosyon. Meron pong maayos na emosyon at meron din pong nakakasirang emosyon. Pero naniniwala po ako na sa pamamagitan din po ng pag-ibig ay pwede pong mag-rule ang pag-ibig sa ating pong mga emosyon, lalo na po yung hatred. Yung hatred po ay talagang isang napakalakas na force na sumisira po sa buhay ng tao. Kaya sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love. Out of love, manggagaling po dyan ang joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mapapansin nyo po, ito'y may kinalaman sa pag-control po natin ng ating mga maling emosyon, katulad po ng anger. Example po sa Ephesians chapter 4 verse 26 hanggang 27. Sabi dito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kasi po, very destructive po ang anger. Kung hindi po natin yan kayang kontrolin ng pag-ibig, ang sabi ng Biblia, nabibigyan natin ng pagkakataon ang dyablo sa buhay po natin. Panghuli po, your word should be spoken with love. So, kailangan din po yung ating pananalita, taglayin po natin ang pag-ibig. At ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 4 verse 29 to 30, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo
ng Diyos. So, ibig sabihin po pala, pagka tayo po'y nagsasalita, dapat po we speak the truth in love. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 15. At dito po, sabi sa verse 29, kailangan na po pag nagsalita po tayo, ay yung pong helpful, nakakatulong sa tao, building others, at nagbe-benefit po dun sa mga nakakarinig. Kasi pagka po tayo nagsasalita nang hindi po umaayon po sa kalooban ng Panginoon, kadalasan po ay ito po ay nagdudulot ng pighati sa banal na spirito. Kaya sabi po sa verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, at huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Yung emotions po natin, ini-express po natin yan through words. Kaya po alisin po natin daw dyan yung puot, sama ng loob, galit, at huwag kayong mambubulyaw, manlalait, maraming tao po ganyan, at mananakit ng damdamin ng kapwa. So dapat po, our words should be spoken with love. Tandaan po natin, ang direction po lahat ng ating sinasabi ay dapat po motivated ng pag-ibig. So sabi po sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Napakahalaga po na yung ating pong dila ay makontrol po natin kasi sabi po sa James chapter 3 verse 2, if anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. So malinaw po dyan, pagka nakokontrol po natin yung ating pananalita, namumuhay po tayo ng may pag-ibig. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!